Hello guys, for this video guys, samahan nyo ako guys sa journey ko about sa demonstration about sa assessment namin dito sa event management NC3. So ayan, sa mga gusto nga po pala kumuha ng event management NC3, so ayan, PM nyo lang po itong or pumunta po kayo dito sa kung Caloocan po kayo is RMC yan, Eagles. Ito po yung address niya, tsaka makikita naman po dito sa screen natin yung address po ng school. So ayan, institutional po siya, isa para siyang driving school na cater din po ng mga event guys. Ayan, ito guys, dito sa event management NC3 guys, tukoy ko sa inyo guys yung mga journey ko about dito sa kung paano nga magmasa sa NC3 event management. So ay titalakay natin yung mga mahalagang dapat i-take down notes nyo about sa assessment nyo for this video guys. Samahan nyo guys. So ayan, ako nga po pala ngayon sa inyo guys, ako nga po pala ang general event manager po ng aming company. So ayan, ano nga ba ang company ko? So ayan, napili sa akin at na-raffle ko is yung company ko is about sa kahit anong company naman yun guys, kung gusto nyo ilagay sa inyo basta sa akin guys is ang company ko makikita nyo dito guys is St. Heavenly Funeral Servicing. So ayan, ito, di naman to tinitingnan ng assessor guys yung about sa ano nyo kasi ang titingnan dito yung yung event nyo talaga, yung may kikater nyo ba talaga ng tama yung event nyo, kunyari sa clients nyo mapapakita nyo ba yung presentation. Kasi yung ganito is ano lang to, bonus na lang to kasi mahalaga din to kasi sa mga nag-start pa lang ng event management, mahalaga yung portfolio nyo about sa event na to. So ayan, portfolio po yan sa event management servicing NC3. Ito po yun, yan po. Tapos yung logo, hindi naman ito mas na pinapansin pero kita nyo naman dyan guys. Tapos yung mga ito, titinan din to yung mga content ng kumpanya kasi yung St. Heavenly Funeral Servicing hindi lang funeral service ang kinikater namin, as event planners din at general manager ng St. Heavenly Funeral Servicing. So ayan, nakikater na rin po kami ng event, kaya ayun po yun. Tapos yung about us naman, yung sa about sa company mo, hindi naman to yung discussion. Siguro i-discussion to sa client if ever na kayo ang napili ng client na kayo yung mag-event planner sa kanila. So ayan, tapos yung location, titignan din to yung location sa inyong kung saan naka-indicate yung company nyo or saan address yung company profile nyo. So ayan, at saka yung mission and vision nyo, dito pinapakita sa assessment natin kasi ang halaga talaga dito yung event. So ayan, ito lang yung portfolio, yung mga pinapakita ko sa inyo guys, yung mga kailangan naka-indicate sa event portfolio nyo. So ayan, yung company SWOT analysis, yung strength and weakness, makikita nyo dito guys, makikita nyo. Tapos yung management team, so ayun dito ako. Ayan, tapos yung picture ko pa na isa, yung testimony, dapat naka-indicate din to sa yung event portfolio. So ayan, kailangan din guys, sa mahalaga is yung mga permit. So ayan, makita dapat dito yung pangalan ng company nyo dito sa DTI, BIR, tapos to receipt po, mga ganyan po. Kailangan yung business permit, mayor's permit, mga ganyan. Tapos yung company involvement nyo. So ayan, makikita nyo rin dito guys. Tsaka event partners. So ayan, dito din guys, i-define nyo dito guys yung event partners nyo kasi dito makikita nyo kung ano ba gusto talaga ng client nyo. Kasi dito, gusto lagi dito yung mga dapat yung mga catering servicing nyo guys, dapat marami kayo ditong catering servicing para in case na kung ano yung gusto or tanong sa customer nyo kung ano ba yung gusto nilang dishes, yung mga ganitong pagkain, kasi ito yung pinakamahalaga sa lahat. Yung gusto din ng mga invitation nila, yung mga inimbitahan nila, yung mga nila, family nila, kung ano ba yung mga gusto nilang. Tapos mga petals, yung ganyan. Kasi ang St. Heavenly Funeral Servicing, ito na talaga yung pinaka list na ino-offer ng St. Heavenly Funeral Servicing, yung petals, tapos yung photo booths and music. So ayan, kasi sa mga patay din kami. So ayan, tapos yung catering foods, yun, ito yung po dapat makikita sa inyong company profile. So ayan, makikita din dito yung contract signing nito guys, mahalaga din to, at dapat ang mga contract signing dito kayong dalawa ng customers or yung clients mo na nag-offer niyan, mag-offer tuloy ng mga kung ano ba yung sasuggest niya dito, dapat na may rebatibles, mga ganyan. Depende po sa inyo pag-uusapan na dapat labang din ang company nyo sa ganitong contract signing. So ayan, kasi once na nagkamali ka sa contract signing guys, pwede malugi or pwede kang makasuhan or pwede kang
makulong. So ayan, for today's video. So ayan, ito yung mga ino-offer ng St. Heavenly Funeral Service. Yung makikita nyo naman dito yung mga coffin traditional. So ayan, yung mga typical na kailangan talaga ng funeral service. Pero nag-event planner na din po at magkaka-event na rin po ang company na St. Heavenly Funeral Service. Kaya PM yun na charot. So ayan, so ay makikita nyo dito yung service package, yung mga service package namin, yung mga VIP, regular, yung traditional, tapos yung thank you. So ayan, nakita nyo guys yung mga company profiles. So hindi po titignan na assessment yan, hindi titignan nyo dito institutional nyo guys, kasi dito yung institutional nyo guys, papakita nyo talaga yan sa mismong assessor nyo guys, instructor nyo guys. Ito yung papakita nyo sa instructor nyo guys, kasi yung assessor nyo guys hindi na tinitignan dito guys. Ang titignan dito yung event, kasi ito yung pinakamahalaga sa lahat eh. So ayun, dito na tayo guys. St. Heavenly Funeral Servicing isa nag-offer na rin ng mga event. So ayan, ito yung napag-usapan namin ng client namin is yung ang gabi ng lagim. So ayan, dapat tayo makikita nyo dito, gabi ng lagim. Tapos yung logo, napag-decision ng customer ng client namin na ito at umaproba siya sa design na ginawa namin ng company na St. Heavenly Funeral Servicing. Tapos ito, dapat naka-indicate ko yung client nyo. Yan, makikita nyo rin dito guys. Tapos yung event site, itong pinaka din, dapat may indicate dito sa button nyo. Is either na hindi naman ito titignan ng client nyo, kasi dapat una pa lang tiyatan nyo agad kung outdoor o indoor ba, para may masuggest kayong site, or dapat alam nyo sa isang area na yun na may mga ganitong site or may mga ganitong venue para sa inyong client. So ayan na yung pinamimilian. Don't forget ang catering ng pagkati sa lahat. So ayan, so ito yung naposisyon ng client namin na ang catering namin. Ayan, yung mga package deal na dapat yan, na dapat may backup deals ka rin, may backup, parang may subcon ka, gano'n, yung tipong mamaya sabotage ka ng catering, ganyan, dapat meron kong tapos ito yung photo booths, mga videographer, tapos yung musicals. So ayan, dapat may offer ka din kunyari sa event, sa 18th birthday, diba, dapat may message ka na agad sa client mo na kung ano dapat yung mga props or mga kailangan niyang ng client mo, para sure na sure talaga, sure ball ka na ikaw yung pipiliin ng client na magano sa kanila. And debate din yan sa about sa budget. So ayan, tatanungin yung client yung ano ba yung budget nila, tapos yun, kasi once na hindi na yung budget, tapos proper station, mga ganyan, malulugi ka or hindi sangayon kasi sa'yo kapag mataas yung costing mo, yun na labanan. Kasi parang parang sa mga sa mga site din, di ba, kung magkatrabaho sa mga construction, yung mga beatings doon guys, kung sino yung pinakamagandang beatings, sino yung pinakamagandang presentation, so yung kinukuha ng kumpanya, di ba, dapat ganun ang event management. So ayan, NC3. Pero ito rin makikita nyo rin ito sa yung stage namin, design. So ayan, stage design, dapat yan. Kasi ito team ko, pang mahalaga, dapat may provide kayo ng security at medical team. So ayan, kapag hindi mga clients nyo na ganito about sa security, para silang may offer, i-offer nyo na din, kasi ito yung seguridad at magandang kasi in case of emergency, may nangyari, di ba, may mga medical team kayo na i-offer din sa inyong client. So ayan, ang mahalaga din dito is yung floor plan ng inyong venue. So ayan, makita nyo dapat, kasi tingnan ng assessor nyo guys yung event planner, tapos yung ito na event program, yan yung mga flow ng program nyo. Kunyari yan, either yung mga calling time, ignition, opening remarks, ayan, makita nyo naman dito yan guys. Ayan, dapat ang mahalaga. Tapos yung event timeline, yung sa mga meeting the clients, na dapat naka-indicate yan dito guys, kasi ito yung tinatanong ng assessor nyo guys. Ayan yung mga discussion namin. Ayun na yung natandaan ko ngayon. October 5 yung assessment namin. O ayan, 2 months prep bago nag-assessment. So ayan, lahat may kita yung, hindi naman ito pinapansin yung yung SWOT, yung strength and weakness. Hindi naman yung kung ako client, papansinin ko pa yan. Siyempre pag kinuha na kita, ayun na, babasahin ko na information mo about sa company mo. Ito mo na ibibigay yung mga ganito, mga ganyan. Tapos yung dapat ito, in case na hindi sila nag-address sa mga package mo, like mga security, medical team. So ayan, pagbibilihan mo dapat ng
safety safety yung mga calling, mga ganyan, safety management, yung mga tatawagan nila if case of emergency. Ayun, kasi event planner ka lang, ikaw yung magaganto. Tapos yan, tapos next naman yung community involvement, para mapakita nyo to, tatanungin ka ng assessor mo sa community nyo, ito dapat makikita, dapat ng inimbitahan ng clients mo, ito lang makikita nyo dun sa area na yon, yung bakery, tricycle, magtinda ng mga street food, at yun, makikita dapat ng access sa nyo. Tapos ang mahalaga din yung action plan, na makikita nyo yung action plan, nilalakayin nyo dito sa assessor nyo, kasi dapat kailangan meron kayong action plan. So ayan, tapos ito yung mahalaga din yung event cost, makikita dito yung indicate yung mga inabilan yung customer. So ayan, makikita dapat dito sa indicate yung mga price, tapos yung pinaka totals ng nabil lang yung client. So ayan yung acknowledgement receipt, dito din yan. Tapos sa customer survey, mahalaga to guys, yung customer survey guys. Sa company profile naman is yung importante din yung contract. Tapos ito naman yung mga tourist spot, mga dito makikita nyo naman dyan. Tapos ang mahalaga is yung event briefings, kasi parang ito yung naka-indicate sa invitation nyo, yung what, where, when. Sabi nga, ito kasi ito, gabi na lagim, Halloween party, barangay 170, Quezon City. Tapos yung mga barangay council staff, yung mga volunteers, tapos yung mga workers, yung mga kids dyan, dapat naka-indicate dito kung kailan to, November 2, 2024 yan, dapat makikita yan ng inyong assessor, kasi doon yung tatanungin or papaulit kayo kung wala kayong ganyan. So ayan, at saka invitational, tapos yung souvenir, if ever, kasi ito yung client ko is binigyan ko na talaga sila ng offer. So ayan yung presentation ko, tapos yung feedback. So ayan yung mga result ng feedback nyo guys, yan dapat inaano nyo dito guys, yung feedback nyo, na binibigyan talaga ng importansya yung mga clients, yung mga hinanain nila, yung mga reklamo nila, dapat sa next client nyo na hindi na mangyari yung ganong bagay. Kasi hintay pa ba natin na magkamali tayo bago yung matuto yung mga ganyang bagay. So ayan, tapos ang malaga dito guys, yung tatanong ka sa flag, yung horizontal siya standard. So ayan, blue, red, yung ganyan. Tapos vertical lang may simbolo na sa taas, tapos right na sa baba. Tapos yan, standard yun guys don't forget guys kasi itatanong yan. So ayan, thank you. Batak kumuha ng event management NC3. So ayan, yung course ko kasi na gusto sa TESDA is full slot na. So ayan, bago daw muna, habang wala naman akong ginagawa, habang naghintay ako sa course na gusto ko. So ayan, kinuha ko na rin kaysa nung syempre may allowance din yun, di ba? So ayan, allowance, wala lang siyang free toolkit. Sayang nga kung may free laptop yun, di ba? Baka sa graduation namin, baka bigyan tayo ni Along Malapi, baka naman Along. So ayan, kasi yung sponsor namin dito guys, hindi talaga si Tesla rin nagbibigay na pero sponsor namin si Along Malapitan. So ayan, siya siguro nabayad sa sa school ang gano'n. So ayan, thank you sa RNC. Magkikita pa yung mga RNC. So ayan, 14 days lang na training yun guys online class. Tapos meron kayong actual days ng mock event kayo na kailangan nyo mag-perform. O ayan, na para kayong event planner. At masaya, more fun, kasi sabi nga ng assessor namin is kunin mo yung mga skill na habang libre pa sa test, siyempre para ma-boost yung confidence mo, or may maraming sa lahat, malaman mo yung mga bagay sa mundo. Kasi guys, ako na nagsisilbi sa inyo, marami ako ng course sa test na. So ayan, welding, electrical, ito yung mga excavator, mga ganyan, forklift, mga ganyan. So ayan, and guys, salamat natutunan kayo sa video na to sa about event management in city. So ayan, don't forget to comment kayo guys down below sa mga may mga questioning dyan, sasagutin po natin sa habang muna. So once again guys, ako pa pala si NSMith TV. So ayan, Greg Tumulak na pala, at napalitan po sa Facebook page na page Shawa. So ayan, it's your boy. So ayan, don't forget to like and subscribe. Ay, lagi